gagawin mo lang is ibabad mo to sa vinegar, suka. Actually, dalawang butas ginawa ko, ito at saka dito. Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. Lahat ng mga dehumidifiers ay nangungulekta ng tubig from the air. At ang tubig dito ay matatawag natin na purified water. Pero hindi tayo sigurado na malinis ito, so hindi natin pwede inumin or gamitin para pangluto. But we can utilize the water that was collected by the dehumidifier in other purposes. In my case, ginamit ko to para dito sa tray ng dog food feeder para iwas langgam kasi maraming langgam na pupunta doon sa pagkain ng aso. Kung makikita niyo dito, itong cup ng faucet ay may puti-puti siya. That is the scaling. That is the residue of calcium and manganese. Then dito sa Cebu, mataas yung level ng manganese at saka calcium dito sa Cebu because of the kind of water we have. Very hard water yung sa Cebu. So from time to time, yung mga faucet namin, yung shower cap, talagang merong mga white. At this scaling, nagbablock ito sa mga holes ng faucet, kaya medyo mahina na yung flow of water. Yung flow rate niya is very low because of this. So, kailangan tanggalin siya. One way of removing the scaling here, hindi mo kailangan na kiskising to ng bagay or whatever. Gagawin mo lang is ibabad mo to sa vinegar, suka. Ordinary suka. Pwede. Okay. So, ito siya. Nakababad for few minutes, and afterwards pwede mo nang tanggalin, i-brush siya at madali lang matanggal yung scale niya. So ito na, medyo natanggal lang konti yung white niya dito. Tingnan nyo, konti lang yung white, at saka dito siya sa mayroong mga natanggal dito na mga flakes. Okay, nasa loob. So, i-brush na lang natin para completely matanggal siya. Tingnan mo, kunting brush lang at saka yung mga matitigas na scale, pwede mo gamitan ng pang scraping para matanggal siya. But more or less ito, tingnan mo, malinis na yung mga butas niya, ay clear na. So, wala na yung nakaharang na white. So, ito na, yung faucet ko. Tingnan nyo. Sulit na yung daloy ng tubig. Clear na clear siya. By the way, nagkamali ako ng nagbanggit ko kanina na manganese. It's not really manganese, but it's magnesium. Na siya yung reason bakit hard yung tubig ng Cebu. So, it's calcium and magnesium. And it will result on scaling sa mga pipes, faucets. Yung scaling is yung build-up na mga minerals. Ito ang dishwashing liquid dispenser ay isang pump bottle. Meron siyang pump sa itaas. Once you push it down, lalabas dito ang dishwashing liquid mula sa loob ng bottle. Now, matagal na ito siya. Hindi ko pinapalitan kasi yung ginagawa ko lang ay bumili ko ng refill para dito, then lagay ko dito. I just open it here. Madali lang, di ba? Now, ang storya nito is, nang bago pa siya, before maubos yung laman niya, nag-shrink ang bottle. Nag-collapse siya. Di ba na-experience nyo rin yan siguro sa bahay nyo na yung pump bottle nyo nag-collapse. Even soft drinks, mag-collapse yan ng matagal. Ang reason for that is, yung hangin sa loob na nagpo-push down
sa liquid para yung liquid papasok doon sa suction tube para makalabas ito sa spout, ay naubos na. So wala nang hangin dito. Kaya nag-shrink siya. Ang nangyari niyan is wala nang hangin sa loob. Yung pressure niya ay mahina na, while yung atmospheric pressure or yung hangin o ang pressure na sa paligid natin, na sa paligid labas ng bottle ay mas mataas. Ang tawag pala niyan ay differential pressure. So ang ginawa ko, to solve the problem, binutasan ko dito. Papakita ko sa inyo. May butas to, ito, yan. Nilagyan ko lang to ng scotch tape. Dalawang butas ginawa ko, ito at saka dito. Meron siya. Ito. Nang binutasan ko yung bottle, yung hangin mula sa labas ay pumasok dito. So, may pressure siya ulit. So, ilang months na yun, ang nakaraan, hindi na to nag-shrink yung bottle niya. Ganito na talaga siya always. Because, na-maintain niya yung hangin sa loob. Okay? Minsan nga ginawa natin, di ba, pag mag-shrink ang bottle, i-open natin siya para yung hangin sa labas makapasok dito. Pero may madaling solusyon yan ang ginawa ko. Butasan na ng konti dito para makapasok yung hangin. Siguro nakikita nyo rin yung ibang mga pumps. Yung ibang mga pumps na binibinda, makikita nyo dyan. May mga butas yan sa itaas. Yan ang purpose niyan. Para ma-maintain yung pressure sa loob at saka sa labas. Para walang differential pressure. Dito naman sa kitchen, numero unong gamit natin dito ay ang knife. Without the knife, hindi tayo pwede magluto, okay? Kailangan may panghiwa tayo. Now, kung medyo hindi na sharp yung blade ng knife nyo, or yung knife mismo, then kailangan mo i-sharpen. Now, since bata pa ako, gumamit yung tatay ko, yung father ko ng whetstone, ganito. Sa Visayas, tawag ito is bairan, okay? I don't know sa Tagalog. Dalawa itong face ito. Yung surface nito is smooth. Dito naman ang rough. So, tinuruan ako ng tatay ko kung paano mag-sharp ng knives, okay? So, kaya natuto rin ako. Now, first thing is, kailangan basahin mo yung whetstone, yung bairan. Ang purpose niya ay simple lang. From time to time, kailangan mabasa itong whetstone para ma-reduce yung friction between the knife and the whetstone mismo. Yun ang purpose niyan. Kaya kailangan dapat natin basahin to para ma-lubricate. Dapat una ay yung rough na surface ang gagamitin natin. Sabi nila, dapat mag-slant siya about 25 degrees. Pero hindi naman mo ma-measure yung 25 degrees. Wala naman protractor na magagamit. Okay? So, ginawa ko, ganito na. Estimate mo lang yung angle niya. Then again, sabi ko, from time to time, basahin siya to reduce friction. Sabi ko kanina, dalawa ang surface ng whetstone, yung rough surface at saka yung soft surface. Yung rough surface, ang gamit ito is para magiging sharp ulit yung edge ng knife. Yung dull na knife, ang edge niya parang ganun siya. Now, kailangan mo ganun siya. Okay? Medyo manipis na sa dulo sa edge niya para magiging sharp ulit siya. But in the process na magiging ganun na siya, from ganito, magiging ganito na yung edge niya, meron niya mga burr, B-U-R-R, burr. So, kailangan matanggal yun. Paano tanggalin yan? Sa pamamagitan ng paggamit nitong soft side niya. Now, nang gamitin mo to, ang tanong, ito yung hack na i-share ko sa iyo, tinuro ko sa tatay ko. Paano mo malaman na tapos ka na dito sa rough portion, na
yung blade niya, yung knife, yung edge ng knife ay ganito na, paano mo malaman na ganito na yung edge ng knife? Hindi mo naman makikita eh. Diba? Okay? So, tinuro ng tatay ko, ito yung hack na tuturo ko, is to test the edge of the knife using your fingernail. So, kung nakamanicure ka, huwag na lang. Okay? Ito yun siya. I-try mo dito kung yung knife, yung edge ng knife ay parang hiniwa niya yung ano mo, yung surface ng nail mo. It means okay na siya. Sharp na siya. So, ang gagawin mo na lang ay tanggalin mo yung burr sa pamamagitan ng soft side ng whetstone. So, ganoon ha. So, try mo na nito. Pag ma-feel mo na kinain yung nail mo sa edge ng knife, that means the knife is already sharpened. Okay? So, dito tayo ulit sa sharp na portion. So, gagawin mo lang. Simple stroke lang. Ganito lang. Walang masyadong arte. Pareho lang yan. Yung iba kasi, daming seremonyas. Pero na, ma-feel mo na yan eh, na mawala siya, yung side niya, yung burr. Kasi wala nang, hindi mo na ma-feel yung edge ng knife pag, wala nang burr. Hindi mo na ma-feel siya. Yung iba, kukuha ng piece of paper, i-test nila yung knife kung sharp na siya. I don't know kung kaya to. Kaya oh. If it can tear paper, okay, so okay na. Okay. Ito yung Firefly multi-emergency device. It has lamps, it has radio, it can also charge other devices, and this is charged by solar panel. As you can see here, connected siya sa solar panel ngayon at naka-charge. Now, I maximize this device. Dito ko charge yung mga maliliit ko na devices. For example, itong Xiaomi mini vacuum cleaner ay dito ko charge. Kasi itong Firefly na device, meron siyang dalawa dito na port para sa USB charging. So tanggalin natin to. Ang solar panel, i-disconnect natin, and we can charge the vacuum mini. Take note of the light. Okay, so nag-charge na itong aking vacuum mini. And also, dito ko rin sina-charge yung ibang devices ko. For example, this extra na power bank ko, dito ko rin sina-charge. And it can charge also. Tingnan natin. Okay. Kaso lang, fully charged at 100. Okay. So, in other words, na-maximize ko to para at least hindi ako gagamit ng kuryente for charging my small devices. And also this one, hindi ko to charge din sa AC for several months now. Ginagamit ko ay pure solar lang talaga pag-charge niya. So ganoon pag-maximize para at least makaka-save ka rin ng pera or your electricity bill. If you have your own home hacks, share it in the comment section. For home technology tips, follow this channel by subscribing. Daghang salamat, ako si Jun Tariman. High Tech, bye.